Ayan. Ayan pa na to. Say good morning. Good morning po, kama. Ayan. Update po tayo sa sa journey ko dito sa cervical cancer. So, siguro nagtataka yung lahat, lalo na yung mga friends, family ko, tsaka yung mga supporters ko, tsaka mga new followers ko na paano ko nalaman yung symptoms ko. So, since 2005, regular po yung visit ko sa OB. Kasi nung time na malapit na ako sa 30s ko, bumababa yung bilang ng monthly period ko. To think na nung younger days, teenage life hanggang 20s ko, 28-day cycle ako. So, as the years goes by, pababa ng pababa yung bilang. Kahit na dumalaw ako sa OB ko, hindi kaya ng hormonal pills na i-regulate yung monthly period ko. So, hanggang dumating yung punto na yung hormonal pills, 21 pieces yon. So, for example, today natapos ko yung last piece ng hormonal pills. The next day, may period na ako. Ngayon naman, pagka hindi ako nagtitake ng hormonal pills, every 14 days, nagkakaroon ako. Yun yung menstrual cycle ko ng ilang taon. So, at the age of 44 and a half, yun na po yung last ko. So, premenopausal daw ang tawag. Parang menopause ang tawag ng ng OB ko. So, until now, wala akong nararamdaman na pain. Walang discharge, anything, wala. Wala akong infection kasi yearly or every 2 years ako nagvi-visit sa OB ko, especially yung pap smear. So, aside from sa pap smear, syempre, nagpapa-ultrasound ako. Yun yung tinatawag na transvaginal. Sa transvaginal, itong huli ko, normal pa rin. Wala silang nakita. Pero lumabas po yung symptoms ko doon sa smear test. Kaya, wala po akong nararamdaman na pain, anything. Talagang as in normal. Ang kagandahan po nun, naagapan ko. So, nasa 1A1, meaning treatable siya. Ngayon, kahapon, nagpa-CT scan ako para doon magbase yung mga oncologist kung ano yung treatment ko. If it is hysterectomy o maybe radiation or chemotherapy, low dose. Ang concern ko dito is para awareness, para lahat ng mga kababaihan, hindi lang dito sa Pilipinas, na bumisita sa mga sa mga OB-GYN niyo. Regularly, investment yan sa sarili nyo. Kasi ang cancer, especially cervical cancer, napaka-trader niyan. Wala ka talagang mararamdaman. Hindi yan magbibigay ng signal sa katawan mo. Kaya, ayun, yung mga treatment and procedures na pinagdaanan ko, so nagpa-colposcopy na ako, yun yung tinatawag na biopsy. And then, ang result nun is active yung cancer cells sa outer part ng cervix ko. So, ang sumunod na procedure na ginawa namin is yung minor surgery na tinatawag na LEEP, yung loop electrodes, something, yung parang
magbabawas o puputulan yung cervix mo. So, ang ginawa nila is parang nilagyan nila ng gamot yung cervix ko. Ngayon kung alin doon yung area na parang namuti, tinanggal nila yon. So, parang kinayod or pinutol. And then, ang ginawa pa po ng attending physicians ko o yung doon during the surgery, pumutol pa siya. Pumutol pa siya doon sa area na hindi na affected ng squamous. Tapos, yun nga, chinek nga yun. So, ang kinalabasan po ng hispat ko or yung hispatology report ay positive pa rin sa cancer cells. So, active. Pero hindi pa po malignant. Ngayon, I was advised nung una, syempre naiyak ako nung una nung sinabihan ako na stage 1 A1. Pero it's not malignant. So, positive pa lang. Ang ginawa po ngayon ng oncologist ko doon sa Chinese Hospital, inilipat ako sa Jose Reyes. Kasi sa Jose Reyes sa Memorial Hospital, ano pala doon, kumpleto pala sila doon ng gamit. Chemotherapy, tsaka tsaka sa radiation. Ang pila. Ang kagandahan lang sa part ko, yung oncologist ko, trainer siya doon sa Chinese General Hospital, trainer din sa Jose Reyes. So, kahit na pumila ako, pero top of the list ako. Ang pinagawa lang nilang procedure sa akin ngayon is CT scan. Sa kung ano yung magiging result ni CT scan, doon po sila magbabase kung ano ang susunod na treatment sa akin. So, yun lang. So, ang ko lang sa mga kapwa ko babae dyan, followers, non-supporters around the world, make it a habit na mag-visit kayo sa mga OB-GYN ninyo. Kasi, yan lang po ang magiging natin. Hindi ka bibigyan ng signal. Lalong-lalo na po yung may mga diferensya sa monthly period niya during their younger days. It's a must na dapat regular yung visit nyo sa mga OB-GYN ninyo. Yun lang. At sana'y maging daan ito para sa lahat ng kababaihan na maging aware sa mga health nila. Maraming salamat po. Have a good day.